If wala kang idea about sa Safari World Bangkok, then here are the things that you need to know. Ang Safari World Bangkok kasi meron siyang dalawang parks. Ang Safari Park at ang Marine Park. For the Safari Park activity, you'll have the opportunity to join a guided tour bus na iikutin ka sa napakalaking area ng mga wild animals that can roam freely. Perfect to sa'yo if you haven't been to any international zoos kasi grabe, kompleto na girl dito. So, papasok ka dito sa safari team style na bus. Then, pagpasok mo pa lang, may makikita ka ng mga zebras, camels, giraffes, and a lot more. Na-enjoy namin to kasi first time talaga namin makikita ng mga wild animals. Pero, syempre, hindi ka pwedeng bumaba ng bus. You can only take pictures, see them up close, kung ano yung mga ginagawa nila. Yung Safari Park, this is the main attraction dito. The duration of this tour will be around 30 to 40 minutes. Dapat tingnan mo yung schedule niya sa map. Now, speaking of map, since sobrang laki ng park, make sure to also grab one. Having maps is very important. And you can also get this sa mga ticket booths nila sa entrance. Halos lahat ng information andito na. You'll see here kung saan mo makikita yung mga specific animals na gusto mong makita, mga schedule ng mga live shows na you can view for free kasi meron lang siyang oras, mga activities like animal feedings, kung saan located yung mga souvenir shops, restrooms, kainan, mga food stalls. As in, kapag meron kang map, mas mamamaximize mo yung oras mo dito. Number 3, we bought our ticket sa Klook. And ito yung in-avail namin na package. We availed a single day pass for the Safari Park plus the Marine Park. Sa meals naman, meron siyang 3 options. It's either international, Indian food, or no food at all. Dito sa part na to, I highly suggest you to avail their international buffet kasi wala ka ng time lumabas para lang kumain. Sa transfer type naman, yung binili namin is ticket only kasi pumunta kami sa Safari World Bangkok ng naka-grab at wala kaming sa private car. Number 4, we enjoyed these activities as in, eto yung nagpa-special sa experience namin dito. And I'll rate it for you as a first-timer. Now, number 1 activity na sikat dito is you'll have the opportunity to take a photo, do some poses with their famous orangutan. Nag-avail kami nito ng boyfriend ko and we paid 500 baht each and grabe, sobrang sulit and worth it talaga sa experience. Sabi ko sa boyfriend ko, yung piliin natin yung pinakamalaki sa kanila. As in, grabe, kakabahan ka talaga at first. Kasi syempre hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Pero grabe kasi tame sila ng maayos, may trained staff sa kanilang nagbabantay. Na-enjoy ko dito yung part na kinikiss ako ng orangutan. Sorry. Good ka. Lima. Yan. Soup. Soup. Noon, doy. Kasi iba sa feeling and hindi siya nakakadiri, wala siyang amoy, hindi siya mabaho, malinis talaga. Isa to sa mga the best na experience na you should definitely try. Number 2 is the giraffe feeding. Ito, i-rate ko to ng 10 over 10. Ito naman, may bayad siya kung gusto mong mag-feed sa mga giraffe. Pero if mag-review ka lang and mag-picture ka lang, wala siyang bayad at all. Si Aaron ka ni Titi! Smile ka mo! Sabi na naman kanina mga giraffe, buraot mo yan, may pakakan. Ayun na, First time ko makakita ng giraffe as na malapit ka na sa mukha ng giraffe. And yes, they might appear gentle, but again, they are wild animals, so make sure na magbasa ka pa rin ng instructions at you maintain a safe distance. Okay? Number 3 activity, I also rate this 10 out of 10, which is the elephant feeding. Ito naman, parang yung binayat lang namin dito is 50 to 100 baht each. May photo ka na and pwede ka na rin mag-feed. Eto, since hindi kami makakapunta ng Chiang Mai just to see elephants dahil sikat na sikat sa Thailand ang elephants, kasi alam mo kung bakit, ginagamit sila nung unang panahon sa mga wars. Sobrang iba sa experience kapag nakikita mo lang siya sa TV kesa sa mahahawakan mo sila. And last activity that we did here is the tiger feeding. we're going to feed the tiger! Okay!
paid 1,200 baht each para makasama sa activity na to. May papapirmahan sa'yo ditong waiver at papasok ka sa isang mini truck na may barricades at ilalagay ka sa loob na yun. Pupunta ka ulit sa loob ng safari park kasi andun yung papakainin mong mga tigers. Kaya ni-rate ko 9 out of 10 lang kasi grabe yung expectations ko sa kanya. Akala ko sobrang wild ng mga tigers. Pero pagpasok namin, hindi naman pala siya ganon. I mean, okay lang siguro yung in-imagine ko. Like parang somehow, gusto ko yung wild sila, nag-aaway. Kapag finid mo sila, magro-roar sila ng magro-roar. Tapos nung andun na kami, grabe kasi kita mo up close kung gaano kalalaki yung mga ngipin nila na ang tutulis. Yay! Isa pa nakakatuwa kasi nakita namin silang nagro-roar, nag-aaway kasi nagpapaunahan sila doon sa pagkain. And yun yung gusto ko sana. Wildlife. Anyway, may guide kayo dito, natuturuan kayo how to feed them and kung gaano lang kayo dapat kalapit sa tiger. And syempre, hindi kayo bababa ng bus, di ba? The duration of this activity will be around 10 to 15 minutes. Overall, we had so much fun sa mga additional activities na to kahit nag-additional bayad kami. Totally worth it, I promise you. And last but not the least, make sure na before you start your tour, dapat meron kang game plan. Dapat gumawa ka ng sarili mong schedule kung alin yung mga gusto mong panoorin ng mga live shows. Wag na wag mo ever papalampasin yung mga live shows nila. Kasi sayang if konti lang yung mapanood mo. Kasi kasama yun sa binayad mo. Okay? So if you have any questions, don't forget to comment it down below so I can answer them. And if you like this video, don't forget to like it.